na paninyo, basahin ninyo ang Mark of the Beast sa Great Controversy, sa blue, para malaman ninyo ang pagpapaliwanag kung sino ito. Basta kunin ninyo ang third angel, yung mayroong kinalaman sa third angel. Basahin ninyo yun, yung third angel. Ano? First angel, second angel, pagdating ng third angel, basahin ninyo yun. Kasi, doon kayo sa blue pumunta, kasi yung blue medyo maganda-ganda yun, yung 1884 edition. Okay? Yung drabon, yun ay basahin ninyo. Kung para may pakita sa inyo, kung sino nga ang hayop na may dalawang sungay. Ito yung Amerika. Anong sabi ng Amerika? Ha? Gumawa kayo ng larawan ng hayop. At ano ang gagawin? Ang sabi niyan, ipapapatay niya ang hindi sumamba sa larawan ng hayop. Alin ba yung larawan ng hayop? Yung WCC. Sino ang magpapatay? Vatican? Papa si ba? Amerika. Wala kilala. Nandiyan ba Papa? Wala, ano? Nasaan natin kinuha yung doktrina na bakit ay meron ka tayong doktrina sa Adventism na magkatay? Hindi ba sinasabi niyo yung mga... Ayan, mga kinta lang. So, kaya tuloy, alaman niyo mga kapatid, yung ating mga paulit-ulit na mga pintubat, ako yan, yung Neto Columbus na yun ang istorya. Pero alam ba ninyo, ang totoo, sa panahon ito, mga kabataan, para sa inyong information, ang totoo, sa panahon ito, ang naganap ay infiltration ng mga Jesuits. At kung inyo mapansinin, yung mga Jesuits na yan, ito ang mga miyembro nito ay mga mayayaman at mga may pinag-aralan sa Vatican. At si Neto Columbus actually, isa lang yun sa mga army, Masonit. Neto Columbus. Ano pa? Mayroon pang bagong ngayon akong narinig na grupo ng para rin Masonit. Ang kanilang Latin. Couples of Christ? Ha? Couples of Christ. Narinig ko bago lang, brother. New World Order, ano? Church, New World Order. New World Order Church. Tapos mayroon pa si brother, ano yung pinakita sa akin sa computer na nag-celebrate dahil natapos ng 6,000 years. Nagsasayawan at talagang tuwang-tuwa. Group ng ano ng mga schools ng Jesuits, mga puro nakakalbo. Celebrating 2000. Matutuwa ka talagang nag-celebrate. Oo. Nakatitle pa nga doon. 6,000 years, ikuha nyo sa computer. Makikita nyo. Ano may yung sa engine ng ano yung 6,000 years ended. Oo. Ano yan, Victory. YouTube. Victory. Nasa underground sila ng ano, puro bato. Nasa parang cave concert. Ang tugtog noon ay nakakatakot. Ang title niya, 6,000 years. Baso? Nag-celebrate o mga... Puro ano? Tapos na eh. Tagumpay na sila eh. Tagumpay na. Pero tayo, naghihintay pa tayo ng tasilo o pag-uusig. Yung hindi natin naintindihan, ngayon ko lamang ito yung binabalik ngayon dahil dumating ang problema. Ngayon ko ito nabigyan ng pansin para makita ang katibayan. Ang pag-uusig sa atin, ang pagsubok sa atin ay hindi panahon ng close of probation. Kung hindi, before close of probation. Sa anong paraan? Image of the beast. Paano naganap ang pagsubok sa image of the beast? Sa anong paraan? Pansin ba ninyo? Mga kabataan, bilang isang information para makita ninyo, para wala kayong hindi kayo magsisi o magiging inspirasyon ninyo, kung bakit tayo malis sa big church, ang katuparan yun ay dahil sa image of the beast. Ano ang nangyari? Bakit tayo napaalis doon? Sister Melody, bakit tayo napaalis doon? Kasi malaking confusion yun din eh. Ba't napaalis tayo sa big church? Yan ba talaga ang tunay na kadahilanan? Yan ba talaga ang tunay na kadahilanan? Hindi. Ang tunay na kadahilanan ay ayaw mag-reforma ng iglesia. Totoo hindi. Nagkakagulo. Hindi naman tayo umalis din dahil sa nalaman natin sila iba, kundi ayaw na nilang sumunod sa katotohanan.
So, ang pagkahiwalay natin ay reformation, hindi image of the beast. Pero, Saka natin nalaman, nagiging isa lamang yung sa issue. Ang tanong, pwede ba tayo manatili sa organization kung ang Seventh-day Adventist ay nagtuturo ng buong katotohanan? Yes. Pwede. Okay, so gusto ko lang ipakita natin dito na medyo analysis yun, pero gusto ko maipakita natin na ang tunay na dahilan kung bakit tinarget ng protestante ang Seventh-day Adventist na mapasama sa kanila, ang target nila ay ecumenismo. Anong ibig sabihin ng ecumenismo? Ha? Alam nyo, interesado kung anong ibig sabihin ng layunin ng ecumenismo? Ha, Brother Richie? Ano bang ibig sabihin ng ecumenismo? Anong layunin nun? Anong programa nun? Pagkakaisa sa hindi pinagkakaisahan. Ha? Hindi. Magkakaisa sila sa hindi nila mapagkaisahan. Ibig sabihin, unity in diversity. Ibig sabihin, magkaiba man tayo ng doktrina, walang pakialaman. Pero wag na ikaw magturo dito sa gitna natin ng mga controversial na doktrina. Anong nangyari sa Seventh-day Adventist? Para walang doktrina, para walang usapin ng doktrina, na-infiltrate ng doktrina. Anong nangyari sa Seventh-day Adventist? Ang kautusan ay nabago. Kaya dahil doon magbabago ng kautusan, naging Protestantism ang idea. Anong idea ngayon pumasok? Maliligtas tayo sa magitan ng biyaya ng Diyos, hindi sa magitan ng kautusan. Kaninong doktrina yan? Hindi ba Protestante? Bakit tinanggap ng Adventism? Kasi ang World Council of Churches, in-infiltrate ang isip ng tao. Kaya, nung tayo humiwalay sa organization, hindi dahil sa World Council of Churches ang ating pag-aalis. Kung hindi dahil sa pumatay ang ating itinahan. Di ba? Oh. Kaya, pamilya natin ang reality, nagkakamali lang ang ilan sa atin, pero hindi natin nakikita ito. Kaya binubuksan ko ito, may problema nga ngayon ay medyo nandiyan tayo sa ganung problema. Pansinin niyo ulit yan, talata. Ang pag-uusig, ang pagsubok na naranasan natin sa ilalim ng image of the beast, hindi sa papasin. Walang kinalaman ng papa dyan. May nabasa ka ba doon? Wala na. Wala. Mayroon, mark of the beast ang tinutukoy. Pero ang problema, sino nagutos nun? Hindi naman yung beast eh. Iyong may sungay ang nagutos na tumanggap ng mark of the beast, ng name of the beast, at saka ng number of the beast. Pero hindi yung beast ang may utos. Bahal yun natin. Pansino yung talata. Pero ang doktrina natin Adventista, anong sabi? Yung beast daw mag-uutos. Okay? Clear ba yun? Mga kabataan, naintindihan niyo yun? Kung ano ang ibig sabihin nun? Okay, hindi na tayo magkapa doon. Andito si Mark Kevin, ay gusto ko makita ninyo yung ating paksa. Ang paksa natin ngayon gusto kong ibalik, yung paksa tungkol sa bagong pangalan ni Jesus. Kasi ito yung isang bagay na para tayo ay magiging tinatawag natin, at least malaman natin ito at kung paano natin ito nagiging isang malinaw na kaisipan. Balikan na natin yung talata. Kinuha lamang natin yung tagumpay. Kasi ito ay yung, mayroong kakilang doktrina nito, na dinabanan nila ito, na yun daw salitang ito ng bagong pangalan, ay i-apply daw ito sa langit. Kaya ikinitiyak ko sa inyo, at tinatanong ko sa inyo, at dapat maunawaan kung kailan nga ba talaga siya dapat matupad. Ayon sa record kung makikita natin, ang tagumpay ay magaganap at nakusong provision. Ang 144,000 ay kumpleto. Ang tawag ay sila ay nagkakaisa na at sila ay natapatanan. Sila ay nagtagumpay na. At na-close of probation. Kaya, yung 6,000 years, ito yung panahon na ang away ni Kristo sa Satanas nagpatuloy. Ang sabi nila, bakit hanggang ngayon nasa loob pa tayo at hanggang ngayon ay tayo ay namumroblema pa. Hindi na yung kasama sa labanan ng 6,000 taon. Ha? Kasama yun sa salot. Salot, kahit ako sa probinsya, salot na di ba? Kaya lang, habang tayo sa lupang ito, hindi tayo ligtas sa mga kahirapan. Kasi, alam ba ninyo kung anong nakapropesya na dapat ninyo makikita doon na mayroon pa palang kahirapan? Mayroon kasing Jacob's trouble. Saan ba matutupad ang Jacob's trouble? Idinayagan na natin yata dito yun ano? Saan ba naman matupad ang Jacob's trouble? At the close of probation.
So, nandun din yung problema natin. Kaya sa panahon ito, nasa Jacob's trouble tayo. Hindi tayo nagkas. Kasi nasa Jacob's trouble pa tayo eh. Okay. Sa mga katuwid ang talata, mga kapatid. Ha?